Hindi ba kayo nagtataka na parang wala pa kayong vision sa Pilipinas kundi ayuda? Girl, wala silang vision. Walang vision ng ating bansa. Lahat sila mamigay, bigyan ng ayuda, bigyan ng ganito. Pasasayahin ang inyong mga ngiti. Araw-araw gusto kong makita. Ito ang ayuda. Nakita mo yung memo ng PNP, yung inutusan yung PNP na mag-attend ng rally ni BBM. Oo. Touch of red without firearms. Kadiri tangina, sobrang kadiri. Sobrang kadiri. Sana hindi po, hindi ko alam kung ano yung consequences, pero dapat hindi pumayag yung pinaka-commander nila, Sobrang demeaning nun eh. Ilang taon yung pinaghirapan yan para masuot yung uniforme na yan, tapos gagawin lang kayo tagapalakpak. Tapos ngayon, kita mo naman kung anong ginawa ni na Bongbong sa KOJC. Yung mga civilian, pinasuot nila ng police uniform para magdig doon sa KOJC. Tapos nagsinungaling siya, sabi niya na wala daw mga armas, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, yung mga pulis naman, pinagsuot na ng civilian para sa rally nila. Anong kababuyan to? Galawang talaga yung dilawan. Ayan, handito na ang ating ka-moisture. Hello. Hello, ka-moisture sas. Ayan. I think yung sa yung sa Yolanda, ang kasi yung MMDA kasi naatasan talaga sila na mag-conduct ng rescue. So sila talaga inatasan ng national government na to go there, tapos kayo mamahala dun sa magtimon dun sa kung paano gagawin yung rescue dyan and whatsoever, ganun. So that's why nandun si Tolentino kasi inutusan siya na pumunta doon. Ang difference kasi, PRRD doesn't need to be there eh. Hindi pwede na siya hindi pumunta doon. Si Baste, pwede na siya hindi pumunta doon. 'Di ba? However, itong dalawang itong sila PRRD at yung rescue team ng Davao at itong sila Baste, hindi na necessary, hindi na kailangan pumunta doon, pero pumunta pa rin sila. Yun yung malaking difference doon. Francis Tolentino was actually ordered to be there. Yun yung utos na sa kanila nun eh. Yolanda pa rin ang issue. Yolanda pa rin. Kasi nga si BBM ang introduction ni BBM, parang ang tawag dito, si Francis Tolentino ang pinakaunang taong nasa Yolanda, kineme. Siya doon kasi inutusan siyang nandun. Inutusan siya pumunta doon. Alam naman tumanggi siya. 'Di ba? 2025 na, ang claim to fame pa rin, Yolanda. Yolanda pa rin. Mga Becky, AI na, AIH na bakla. Claim to fame yung Yolanda pa rin. Ano ba yan? Diyos ko na politikang baryo. Sure. Sa na ako sa Pilipinas. Sa Imbyerna na ako. Alam mo bang, I will be honest with you, no? Actually, ang isa ko sa favorite, well, I think siya lang nasustomach ko na yellow na politician, si Bam. Tapos makakabasa kay Bam na, kailangan bigyan ng libreng baon ng mga estudyante. You know, Bam, my respect for you. Alam mo yung, ano ba sila? Ganun ba sila katonta? Na parang, habang yung Amerika, nagbabawas ng government, nagko-correct ng government inefficiencies, ng mga wasteful spendings, alam mo yung talagang, ngayon sila sa spending ng government. Sa Pilipinas naman, bigyan ng baon, bigyan ng ganito, ng ganyan. Mga bakla kayo, parang tayo, number 1 sa ekonomiya? True. Parang, nakaka-imbyerna na wala bang, alam mo, dapat, wala bang lang marinig kung paano papayamanin ng Pilipinas, no? Talagang, talaga nila inubos ang oras in the 19th Congress? Paano ba nila inubos ang oras? Inubos ba nila ang oras sa pag-solve ng problem ng Pilipinas? Hindi. Tangina, yung closing nga nila ng 19th Congress, ang huling topic nila, mga vlogger. Parang putang ina, dahil hindi nyo matanggap na pinagbubunot namin kayo, mga putang ina nyo? Di ba? Tapos kami yung papatawag ninyo dahil hindi nyo trip na galit kami sa inyo, mga hayop pala kayo, mga putang ina. Hindi ba kayo nagtataka na parang wala pa kayong vision sa Pilipinas kundi ayuda? Girl, wala silang vision. Walang vision ng ating bansa. Lahat sila mamigay, bigyan ng ayuda, bigyan ng ganito. Pasasayahin ang inyong mga ngiti. Araw-araw gusto kong makita. Ito ang ayuda, ang putang ina mo ka. Ni Bongbong. Yun yung introduction niya doon sa speech niya sa
Carmen, Davao del Norte. Ang inyong mga ngiti. Oo. Siyempre wala yung mura. Siyempre wala yung Ano? mura. Pero ang inyong No mga ngiti. way. I think you're Oo. pulling my leg. Yun nga. Ang inyong mga ngiti. Gusto Niloloko kong ko ni makita Joey. sa araw-araw. Ganyan. Niloloko ko ni Joey. Yun nga, Yeah? yun nga yung ano. Oo. Gusto kong Wow. makita araw-araw. Gusto kong makita ang ganyang mga ngiti. Ganon. Walang fact check. Dapat i-fact check yan. Punta tayo. Wait. Balikan natin yung ano. Yun nga. Yun nga yung ano niya. Sabi niya, gusto raw niya makita ang mga ngiti ng mga taga-ano araw-araw dahil Valentine's. Dapat daw makita niya ang mga ngiti nito araw-araw. Ganyan. Ayun. Anyway, habang pumupunta ako dun sa video, pagsalitain muna natin si Kiefer. Hello, Kiefer. Ano ba, Hi, Kiefer? Sas. Hi. Either way po, pwede. Hi. Okay. Hi, Sas. Hi, Joey. Kung i-check niyo yung YouTube ko, makikita niyo lahat ng mga videos niyo, pulang-pula lahat. So, nag-decent na panood ko na lahat. So, pag mag-read recitation kayo, willing ako sumagot. Nasubaybayan ko kayo. At saka, pag nag-stop kayo mag-vlog, kasi pang-cardio ko kayo sa background eh. So, tumataba ako pag hindi kayo Kaya, nung nagkasakit ka, Joey, nag-gain ako ng 5 kilos. Kasalanan mo yun. Pumayat naman ako. Ikaw naman pumayat. No? Anyway, thank you for your passion and your bravery. I'd just like to point out kasi ako, OFW ako, dito sa Qatar, working as a paramedic. So, basically, andun ako fresh from the dramas na nangyari sa mga kababayan natin when they have emergencies. I'd like to point out na yung sa personal side ko, kasi it's like, yung Duterte leadership, naging philosophy na siya kasi siya, it's a Duterte philosophy. So basically, yung leadership niya, naka-anchor lang siya sa napakasimpleng principle na comfortable life for all. Yun ang laging minimension ni PRD every now and then. So nabuo yung adherence sa philosophy na yun, yung Dutertism na psychology ng mga tao. Like, kung titingnan mo, ang far left na Dutertist mentality ay si Panelo, yung far right naman ay si Rowena Guanzon. Lahat yan nag-adhere to a Dutertist way of leadership. Si Sas siguro nasa middle left, and so are we, kasi medyo hindi lahat ng sinasabi ni Duterte nag-agree tayo. Pinupunan natin anong mali, tama. Going back doon sa corruption. So, for example, ako, OFW, nagpapadala ako ng 100,000 per month. So, sa 100,000 per month na yun, lahat ng paggagastos ng 100,000 na yun ay kaya may VAT. So, essentially, nagbabayad kami ng tax indirectly. So, sa 100,000 na yun, kung 70% ng binabayad namin napupunta sa corruption, so about 70,000 in a year napupunta sa politiko. So, try nyo i-contextualize yung contribution namin. Ako lang yan, mag-isa lang ako niyan per year. 70,000 na binibigay ko sa isang corrupt na politician. Ilang milyones kaming mga OFW. Tapos bibigyan mo kami ng, I'm sorry, tapos bibigyan mo kami ng 5,000 na ayuda, abonante pa kami. Diba? 5,000 for one time. Well, hindi naman ikaw ang binibigyan ng ayuda. Ikaw ang nagtatrabaho para sa mga politiko. Para may pang-ayuda sila. Correct. Exactly. Hindi ikaw binibigyan. Saka, kung bibigay din sa'yo yung ayuda, sinavings mo na lang sana, di ba? Correct. Parang tax refund na nalugi ka pa. Abonante ka pa, lugi ka pa. Oo, na parang, well, kung bibigyan mo ng ayuda yung mga nagtatrabaho, sinavings na lang sana nila. Di ba? So, anong point? So, walang point. Ano lang talaga yan? Nag-subsidize. O pinang-charity na lang sana namin. But, nag-subsidize kayo ng lifestyle ng iba. Simple. Correct. And yun yung problem namin. It's like, I'm trying to show up my face para to convince other people na kahit na alanganin, may masasacrifice. It's a risk that we should be taking to show up our faces. Kasi we cannot hide behind our pseudonyms, our AI faces. Kasi we count. We should speak up. We should show our faces. Correct. Kasi tayo pa rin hanggang kailan tayo magtatago? Parang they cannot put us in jail altogether. Like 15 million of us OFW outside, we show our faces. Hindi nila kayang ipakulong kami lahat. Or kung ipakulong nila, that's the sacrifice that we're willing to take. Diba? Pag mas marami kasi tayo, imposible na ipatawag nila tayong lahat sa HOR, di ba? Imposible namang ganun. At kahit ipatawag nila, di ba? Kumbaga, we are already been empowered by the bloggers like you. Na we know what to say, and we have basis, we have resibo to justify and to defend ourselves. Mm-hmm. So, yun lang. Correct. 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 Correct.
Well, True. what's the worst thing could happen? Mm-mm. I-contempt us for 9 months or one whole Congress, Oo. di ba? Kapag June 30, yun naman yan eh. Kung sakali, kunwari ako pupunta ako ng HOR, ang gagawin nila yan, I'm very sure papakulong ako. Pagkatapos, pagka pinakulong ako, ang worst case scenario dyan, hanggang June 30. Ayun. June 30. Mm-mm. Kaya magbaon ka na ng protein bar. Correct, oo. May ano na ako, may baon na ako. Ito na yung baon. Papakita ko. At may skipping rope para paglabas. O, para paglabas, sexy na ako. Surf body na agad. Correct! Oo, ayan. Ito may baon na ako. Ito. Diba? High energy bar. Ayan, ito lang kakainin ko. Siyempre, hindi ako tatanggap ng food na ibibigay nila sa akin. Ayun. So, selfie ka na agad. This is what oppression does to you. Ayun. Surf body. Correct. Ayan. So anyway, ayun. Ito yung Thank speech you. ni thank you, Kaifer. Maraming salamat And Ingat kayo, bye-bye. oo, powerful yung ay maganda nga mag-ano kayo, mag-video kayo pag umaakyat kayo dito. Mas malakas yung dating kasi may face 'di ba? Mas maganda yung ano. Kayo nga nagpapakita kayo ng mukha, 'di ba? Kami consumer na lang kami ng information ninyo, hindi pa kami magpapakita. That's the least that we can offer. Bakit Melania Trump ang tawag niyo sa akin sa comment section? Melania Trump si Sas. Kasi ang ano raw, ang sungit ng face, gano'n. Di ba si Melania parang laging mananapak? Yung ano. Kaifer, thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Asa na? Palabas mo na. Etos mo sa akin. Teka, ito. Aliansa para sa pamilya. Aliansa ng bagong Pilipino. Aliansa para sa bagong Pilipinas. Pagkakansa ng damdamit hangarin. Aliansa para sa gabi, kaninong tanang. Parang na in the mood pa rin kayo dahil nakikita ko sa ngiti ninyo. Parang Valentine's Day pa rin. Sana ang pagmamahal na ipinapakita natin pag Valentine's Day, wag lang naman sana sa araw ng puso. Dapat araw-araw natin ipinapakita yan. Yan po ang pangako ng ating mga kandidato. Araw-araw na sila ay nakaupo at nasa posisyon, araw-araw ipapakita nila, ipaparamdam nila ang kanilang pagmamahal para sa Pilipinas. Ay, pagmamahal pala yung araw-araw, hindi palang ngiti. Sorry naman. Sorry naman. Alam niyo po, nakakagulat ko minsan na ay pagka nagsimula ulit ang halalan, ang campaign period, nagugulat po kami na parang napakabilis. Ngunit nandito uli po tayo. Ayun na lang yun. Yun pala yun. Hindi palang ngiti. Pagmamahal pala yung araw-araw. Akala ko ayuda. Sabi mo, ayuda. Wala naman. Kita mo fake news, Joey. Hindi kasi nga, ang tawag dito, kanina pinag-uusapan nga namin, marami nagpatunay dito na yung mga nagpuntahan dyan, may pangaong ayuda. Ayun. Bakit may restriction? Tapos, bibigyan nga raw nila ng pagmamahal araw-araw. Bakit ako may restriction? Ano naman ginawa ko? Facebook? Hindi ka na pwede mag-live. Ako wala na, hindi na ako pwede mag-live sa Facebook We remove restrictions from your account. We found that remove. Congratulations! Bex, bukas 120 na yung reach. 120 million na. Congratulations! Ako tinanggalan ako ng mga capabilities. Hindi na ako pwedeng mag-live. Pero hanggang March 15 lang yata. Ayun. Ako nga, tinanggalan, what's new, no? Tatanggalan talaga nila ako ng buhay-buhay. Ayun. Tapos tinanggalan ako tinanggal rin ako ng monetization entirely sa Facebook. Which is lagi lang naman na tinatanggal. Ako talaga, wala talaga akong monetization since 2022. So, kaya yung mga nakikita nyo dyan ng million views, meta lang po ang kumikita dyan. Ang taas ng meta, no? Dapat din nyo na ako lagyan ng advert kasi kayo lang naman kumikita dyan eh. True. Dapat pagka ganun, pwedeng mag-request, no, na since di nyo naman ako binabayaran dito, dapat wag nyo lagyan ng ads. No? Nakamute ka, Bax? Pinagkakakitaan lang ako ng mga na to. Oo, pinagkakakitaan ka lang. Ang yaman-yaman nyo ng meta, pinagkakakitaan nyo pa ako. Ano ba ako? I'm just a little girl from Asia.
I'm just a little girl in the big in the ano no, big In a world. big world. Tangina. Nakita mo yung memo ng PNP, yung inutusan yung PNP na mag-attend ng rally ni BBM. Oo. Touch of red without firearms. Okay. Kadiri tangina, sobrang kadiri. Sobrang kadiri. Sana hindi po hindi ko alam kung ano yung consequences, pero dapat hindi pumayag yung pinaka-commander nila no? Sobrang demeaning nun eh. Ilang taon yung pinaghirapan yan para masuot yung uniforme na yan, tapos gagawin lang kayo tagapalakpak. Well, mananalo rin naman sila dahil what do you expect from a Budo government? Tangina no. Anyway, hello bida. Ay, ano yun? Nag-ano ka? O sige. Hello bida man, habang nag-ano si Sas, hello. Hello, Miss Joey. Hello. Kamusta rin sa ating ka-moisture dyan, no, na Russian spy. With our topic for tonight, I want to emphasize yung mga red flags, no, kasi touch of red tayo. Inabudol malala pala talaga tong gobyerno na to, no. Sige, go. Grabe, pinaasa tayo dun sa konsepto ng sama-sama tayong babangon muli. Tangina, ang kausap niya pala hindi tayo, yung mga katsokara niya pala, no. Ang lala. So, itong mga gusto kong i-highlight ngayong gabi, gusto ko lang i-share sa ating mga viewers, no, na kapag hindi nyo pa nakikita itong mga bagay na to, kung hindi nyo sila na-observe, it would take a drastic effect dun sa mga susunod na taon para sa atin. Number one, yung walang silbing Maharlika Investment Fund. That is a very red flag, no, kung saan binigyan ng napakalaking pondo and yet hindi nagagamit, nandun lang yung pondo. Buti sana kung hindi talaga nagagamit at hindi gumagalaw, baka mamaya hindi natin alam na focus-focus na yung mga pera dyan. Pangalawa yung... dadalhin daw sa Maharlika Investment Fund. Ay, sa NGCP, sorry. Dadalhin daw sa NGCP. Sana naman may magandang bunga, no. I hope kahit paano pinagdarasal ko pa rin. Kasi pera natin yan eh, no? Pera yan ng pera ng mamamayan. Pangalawa, yung first 2 years ng BBM admin, kung makikita natin siya, napakarami ng travel na ginawa niya. And yet, ano yung return of investment nito sa atin? Wala tayong makita mga infrastructure projects. Lahat ng projects ngayon ng government ay nadadirect doon sa ayuda. Di ba? Pangatlo, yung gold flush natin, di ba? Kung saan yung central bank parang nagbenta ba? Tama ba, Miss Joey? Nagbenta ng gold reserve natin. Just to para pababain yung value ng dollars, no? At may paboran lang na ilang malalaking oligarchs, no, para dun sa kanilang interest. And yung calamity response, ang napansin ko ngayon sa government natin, when it comes to calamity response, para may news blackout, no? Hindi kagaya ng panahon ni Digong na talagang all media nakatutok doon at nire-report ng tama kung ilan yung casualty. The problem with this administration, hindi siya yung active administration when it comes to calamity response. Sinantay niya yung gaano karami yung maapektuhan at wala lang. Nakaasa na lang siya sa awa ng may kapal, sa awa ng langit kung gaano karami yung mga maililigtas or yung masasalanta. Then yung ayuda everywhere, no, nakakasuka. When it comes to ayuda, grabe, nakaka-dismaya na ikaw bilang part ng working class, no? Ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung sumasalo lahat ng contribution mo sa PhilHealth, no? Sa taxes, and yet makikita mo ipinamumudmud na. Wala man problema when it comes to pamumudmud ng pera kung talagang yung nangangailangan talaga yung kapupuntahan. Pero yung mga just to say nagpapapogi na lang, 'di ba? Grabe. At meron ako napanood na interview na news about kay Ted Filon kung saan parang binabatikos niya ata yung head ba ng PhilHealth yun. I forgot kung saan sinasabi niya rito na kapag daw nasa middle class ka at ikaw yung nagko-contribute doon sa PhilHealth, kailangan daw pumunta ka raw doon sa charity ward just to maximize yung benefits na makukuha mo. Ang pinopoint doon ni Ted Filon, kaya nga nagtatrabaho yung mga yan at nagko-contribute ng tama para may choice sila kung gugustuhin nilang kumuha ng private room at kung gusto nilang kumuha ng charity ward. Parang ang sinasabi nung head nung agency nila na wag na kayo mamili, doon na kayo sa charity ward pumunta. Kung gusto niyo ma-maximize yung contribution niyo. Na ikaw naman, nung narinig ko yung nakakapanginit ng dugo, teka lang tangina nagtatrabaho kami, hindi para mamalimos sa inyo, kundi para kunin namin yung benefits ng tinatrabaho namin sa pang-araw-araw. Yung contribution na pinagpuputahan namin buwan-buwan, nasapilitan yung kinakalta sa payroll namin, deserve namin kahit anong gusto namin piliin dyan. Kung magcha-charity work kami or magse-settle kami for a private room. Wag niyo kami diktahan kung saan namin gustong pumunta kasi una pa lang, hindi kami lumalabag dun sa mga policies niyo when it comes to contribution. Nung nagtaas nga kayo, wala nga kayong narinig, sapilitan niyo ang ginawa yan.
yung at yung panghuli para sa akin, Miss Joey, no, yung mga fake na issues just to cover up the real issues. For example, no, may lalabas na issue, 'di ba? About Bicam, no, yung Bicam na yun, papuputukin yung issue ng West Philippine Sea, isasangkalan yung pangalan ni Inday, kung ano nung ilalagay nila. You know, this admin, tama ka, no? Ang tagal ko na nakikinig sa'yo since 2022. This admin is very brilliant when it comes to thinking strategies to cover up their mistakes. Napakagaling nila doon. Wala tayong magiging problema doon. Kumbaga, meron silang cards na uhugutin na lang at ilalabas 'yon kapag kinakailangan nila. Diba? Pero sa public service, talaga mas matalino tayo sa kanila eh. Sa public service, doon talaga sila bobo talaga. No? Kasi na-observe ko na when it comes to have a big issue na lalabas sa social media o kaya sa mainstream media, meron na kagad silang card na binubuo. Ready to release na kagad yung mga cards nila. Just like they're playing their own cards talaga. The thing is, may mga unanticipated event or scenario na hindi nila na-predict, kagaya ng ginawa ninyong empty seats sa Congress. Correct. Diba? So, yun lang, those are the red flags. And Miss Joey, thank you for having the Duterte line up, no, yung Dutertista vote, no. Talagang kinakampanya ko 'yan. Sa mga close friends ko, talaga sinasabi ko sa kanila. Okay tayo mag-pageant pageant sa election, pero this time wala naman tayong choice. So, mamimili lang tayo kung Duterte aligned o yung talagang yung mga kandidato na ilalagay natin ay ipe-perpetuate yung position ni Bangag. Yun lang, Miss Joey, maraming salamat. Maraming salamat din sa Russian Spy natin, no? Oo. Thank you, bida-bida. And ano rin, bida-bida man. Ayan. And in fairness, ready ka. ready ka. Nakatrain ako nung Russian Spy, di ba? Ginagamit ko na nga yung mga template niya pang barda eh. Pag may nagtanong sa akin, are you favor with West Philippines? Bakla, tumingin ka nga sa hydrographic map, meron ba? Sa panalo ka naman, Ben. Tinatanong ko, nasa arbitral ruling, mismong arbitral ruling nga, nakalagay South China Sea, hahanapin mo West Philippines. Bobo. Sa panalo ka naman doon, sa barda mo. Siyempre naman, boka pa lang di ba? Di ba? Tapos, ano nila ako na, nila ako na, hindi, sinabi na niya, sasabihan nila ako, hindi na yan, in-explain na yan ni Justice Carpio. Sabi ko, Justice Carpio is wearing 3 hats. Gumaganon pa ako. Sabi ko, may vested interest siya kung bakit niya ginagawa yan. But the fact na hindi naman nagpadala ng representation ng China dyan, bakit nila ipupursue yung arbitral ruling na yan? Sabi ko, did you ever know the difference between sovereign rights, sovereignty? Alam nyo ba yung traditional fishing rights? Wala silang alam! Meron na tayong first honor. Alam mo, ano ka dyan, girl, ha? Alam mo, ano ka? Ikaw na ngayon kasama ka na sa table ng Common Sense Group. Tama na, mapatawag pa ako, madam, sa Congress. Okay na ako dito, nakikinig. Taga saan ka, girl? Taga saan ka? Saan parlor? Tondo. Ay! Bardahan talaga dyan. Ay, talaga malala. Malalang bardahan, Pero panalo ka. Pero panalo ka sa bardahan. Siyempre naman, ang huwag ka lang makipagbardahan sa addict, pikon. Bigla ka na lang gripuhan. Pag may addict, sabihin mo na lang talaga sa addict, very good. Ganun na lang, sakyan mo na lang. Correct. Yung hirap dito, Diyos ko, talamak, lantaran. Nakakatakot na lumabas ng gabi, hindi kagaya nung kay PRR din, na kahit umuwi ako ng engga, lasing, walang mangyayari sa'yo. Ngayon, Diyos ko, in a broad day lang, may nakawan. Diba? Nakikita mo nga ngayon sa FB, may mga nagsa-shops, diba? Kakaiba rin yung mga nagsha-shops, no? Parang, anong meron? Parang sila? Amats ba nila yan? Mag-live tayo, ganyan. Nagsha-shops sa... alam mo yan yung sinasabi ko na because of rampant siya at may access ang everyone to that item. No, napakadali para sa kanila makuha nun. Nagagawa nila mag-live para sa ganung bagay. Which is nakakatakot. Sobrang brazen na confident na they can pull it off. Although merong isang nag-kembot online. Sinugod siya ng pulis, hinuli siya. So iyak siya. Ayun, pero isa lang out of madami yung hinuli. Buti Miss Joey hindi niya ni-reason out na nagpapahaba lang siya ng oras. Part siya ng working class. I'm pretty sure kasama sa mga niya. Sige na. Thank you very much, Miss Joey, Miss Sas, Kamoy-Stewart. Tuloy mo lang yan. Binabasa ko lahat ng lahat ng article mo and yung live mo.
no? So napaka-informative at dito ko nakita na marami ang hindi nakakaalam ng actual scenario when it comes dun sa mga sa mga sensitive issues natin. Na kailangan mo silang i-direct doon sa totoo na situation para para hindi sila madaya, no? Fortunately ako nakakapakinig ako ng ganito, pero sila talagang nakaasa lang sila sa mainstream media, which is hindi rin naman ganun ka-effective mag-disseminate ng information nowadays, no? So halimbawa yung issue ng West Philippine Sea na yan, once na tinakil yan talaga, selective lang ng topic na i-discuss nila, no? Kaya nga nung sinabi ni Attorney Marcoleta na there's no such thing as West Philippine Sea. Talagang nakita ko kagad sa mga newsfeed nila na talagang binobombard nila si Marcoleta. Pero nung nakikita na kami personal, iniisa-isa ko na, bakla, kakahiya ka. Hindi mo alam pinagsasabi mo. Di ba? Hindi mo alam pinagsasabi mo. Grabe si Garda. Oh. May nalalaman ka pang congressman pa yan, attorney yan, bago bumuka bibig niyan. Iniisip niya maigi yung sasabihin niya. Tapos hanapin mo sa hydrographic map dito, Likate. Search mo. True. Ayan. Eto, gusto ko lang po sabihin na wala pa akong kinalaman na ang mga tao po'y nag-iisip. Huwag mo na i-sugarcoat, Sas. Ikaw may kasalanan. Ikaw may kasalanan. True. Ayun. Okay, thank you very much. Yes, Ma'am Joey. Okay, thank you, Bida man. Thank you po. Good evening. Maraming salamat. Thank you very much. Ayan. Ito yung ito yung peg down nung profile pic mo. Ayan yung picture na yun ni Melania. Black and white. Okay, fine. Ayun. Mukhang mananapak, di ba? Yung gandang sobrang tapang, yung mukhang mananapak anytime. Ayun. Anyway, ayan. Hello, Rotten Coffee. Hello, Madam. Hi, Sas. Ay, welcome back. Kagaling ko lang din sa work, so na pinapatulog ko lang yung baby ko. Gusto ko talagang umakyat, Madam, kasi may may hinaing lang ako doon sa logic ni Stella Kimbo about yung bakit hindi niya malagay na from House of Representatives kung mayroon silang ipamimigay sa community. And it irked me really bad, like sang hinayupak na logic tong pinulot niya. Kasi sabi daw niya na hindi daw pwedeng itag yung mga bags nila, yung mga binibigay nila per family na from the House of Representatives kasi daw nag-iiba daw yung cycle ng House of Representatives, which is it doesn't fall far from the logic na kung city mayor ka, meron ka ding number of years na tenure, and then it doesn't make any difference kung from the city government na ganyan. So yun yung isa na kinaiinis ko. And secondly, parang tinitwist na lang niya yung words para pagtakpan na hindi, gusto talaga naming ilagay yung pangalan namin para kami talaga yung bida, kami si Jollibee ngayon, and then kami ang magbibigay ng saya, kami ang bida sa lahat. And then para sa akin, nagawa na nga sa Davao Davao has made an example na kung may tulong sa sakuna, disaster relief, city government lang talaga. Like, yung Pilipino na mismo ang maghahanap na sino bang leadership or anong leadership ba meron yung city government of Davao? Bakit kaya nilang umabot sa ganitong extent? Like, pumunta sila sa Yolanda, pumunta sa mga ibang national disasters na nangyari in the past. So, ayaw kasi nila maging curious yung tao. Parang ginagawa nilang floodgates yung mukha lang nila. Like, focus on us alone and then wag na natin pag-usapan yung ibang tumulong or So, parang intentional talaga yung purpose nila doon. And sa akin lang, just rebutting Stella Kimbo's logic, pwede mo namang lagyan like House of Representative, anong distrito na represent mo, anong party list na represent mo, like make it like at least professional. Kasi pag yan ginawa mo, at least the people will think like sino to, ano bang programa. Recent interview yan ni Stella Kimbo. Parang snippet siya, Madam Nakita ko lang, yung parang I was just browsing random relevant video sa YouTube. And then nakita ko may nag-mention nun, like parang isang video clip, parang luma na din yung video. I think she was like in the middle of like doing I think yung nag-host siya ng isang committee. But I find it very offensive kasi ako from Davao ako and then I really like what the city government is doing. Like ilagay niyo sa plastic, ilagay niyo lahat kasi tulong yan like people are desperate for that bag. But don't put names and don't put faces on it. Just city government. Tapos parang Stella is trying to justify kung bakit kailangan yung pangalan nila. She was justifying na hindi namin pwede ilagay kasi ang dami daw saklaw ng House of Representatives. I mean,
stop with the bullshit. Kasi like if people will be curious about you, they will look for you, they will research about you. Pero ayaw kasi nila na nag-iisip at nagiging curious yung mga tao. They want them to stay meek, humble, dyan ka lang, upo ka lang, tapakan namin yung ano mo, yung dignidad mo, like you're just gonna be a recipient at the end of the day. Pero pag city government, like ganun, it's a very structured name kasi established na yan, city government. People will feel empowered, hindi lang yung nabigyan, pati yung hindi nabigyan, we feel empowered kasi we think that our taxes go there straight. Like wala nang sigsag ba, diretsong linya, like oh yeah, I can see where my taxes are going kasi nakikita ko city government is offering like aid in times of need. Ang nakaka-frustrate is that hindi nyo na nga ino-open yung possibilities for development kasi wala ngang ticket project tong government ngayon. Ginagawa, you're desperately trying to pull them down, like lahat ng nasalantaan, lahat ng naapektuhan ng mga delubyo, natural force majeure, nandiyan na sila lahat. And then ang ayaw nila is that magiging curious ang tao sa possibilities na pwede pa palang umangat yung standard nila of living kasi we make our taxes work kasi ganun ang government we use the taxes to fuel the government, to make it work somehow and to ease the lives of its constituents or its people. Pero sorry, masyado talaga lang na nairita talaga sa kanya. And then that's what other hopefuls, like candidates and hopefuls are doing now. Yung Villafuerte ba yun? Sarap tapunan ng itlog sa mukha. Yung putang kapal ng mukha mo. Like, yes, you're gonna come back and you assume you're victorious coming back, but you don't have the right to intimidate someone on that extent, like in front of everyone. Power tripping kang hayop ka eh. So, pasensya na ha, pero like, doon ako na-offend. Like, akala kasi nila, pag they hold the position, they already are immune to everything. And they already are one story above everyone else. And then kung makapagkampanya ka, akala mo you'll get the victory. Feeling ko malakas ang loob nun kasi mandadaya talaga yun. Wala daw siyang wala daw kalaban. even wala worse. Oo, parang wala ring masyadong No opposing candidates. So even worse, 'di ba? Like we have these people who are so airheaded na akala nila they can get away with everything. Like, ang dami ko ding video nakita sa Facebook, Madam Hai, yung mga nahuhuli during like highway patrol group na hinaharang, tas may body cam. And then they keep insisting like, yeah, we work for this, we work for that. I'm not naming names kasi parang ang dami nila, pero akala kasi nila bumalik na yung dati natin na parang, yeah, no excuses. Like, hindi ka pwedeng, like, I can go above and beyond kasi yun, may kapit ako sa may kapit. Wang, bumalik. Diba? Like, I was driving in Davao, Madam, back when I was home. Last December, ang dami kong, akala ko kasi emergency ambulance. Yung pala convoy ng mga hinayupak. Sabi ko, putang ina, like how dare you? Like traffic na nga yung Davao and then dinagdagan nyo pa kasi you are trying to beat the opposing lane. So sabi ko, like have some like decency to fight the traffic with us kasi we all suffer with this because we are all users of the road. And sila wang lang, pa-escort lang ng TP traffic patrol group, ganun. You can really sense the gap, like mas nagwa-widen yung gap na between sa mahirap and mayaman, and then people are just really like very abusive of it now kasi they think that if the president can get away with the drug test, they can get away with anything. Yun lang yung parang logic nila eh. Feeling ko empowered masyado sila eh. And the other thing that worries me is that yung mga infographics na nagkalat sa Facebook, Madam, yung about na sa PNP infographics, like how to be safe at the streets. Meron silang infographics na may picture ng parang may kinidnap, may ginanon sa braso. And then they are now trying to implement bullet points like uwi agad after trabaho, wag maglakwat sa paggabi, wag maglakwat sa mag-isa, iba-ibahin yung routine mo, ganun. Sabi ko, dati sa panahon ni Ikaw yung mag-a-adjust sa mga kriminal, di ba? Ikaw yung mag-a-adjust sa mga kriminal. Imbis na yung mga kriminal ang mag-adjust sa atin, di ba? Ibig sabihin, sila na ang may-ari ng lansangan ngayon. Di ba? Natawa ako kasi sabi ko dati sa panahon ni President Duterte, yung previous president, ito yung notice para sa mga kriminal. Ngayon bumaliktad. Ito na yung notice sa mga nagtatrabaho, nagiging nagkakayod nagbabanat ang buto sa buhay. Kayong mga nagtatrabaho, taxpayer, mga all of you who are doing the right thing,
Ayan, give way to the criminals, di ba? Yes. And it resonates dun sa kay Marbil na statement. Like, drugs is equally proportionate to the economy. Tangit na. Oh my Oo. God. What Economy level ng of... mga kriminal. Yeah, Ayan. nagpapataas ng oras. Putang ina. Oo. You cannot logic with criminals kasi the motives are very different sa mga taong nagkakayod lang. Gusto lang na may mahanap na matinong trabaho, may uwing pera sa Oo. pamilya nila. You can't logic with something that is of evil intent. Yun, ewan, putang ina Marbil, sarap mo sampalin ng kamatis. And then the other thing lang, Ma'am Joy, ha, like it's been brewing in my head lately. Like yung ano, like sana ba yun? Nakalimutan ko bigla. Yung ano, yung about sa energy, yung meron kang feature na isang attack dog sa Congress. Si Yung Franz sa NGCP. Pumarin. Oo. Si Franz Pumarin. Matagal na yan nilang gusto talaga. Like it came into light kasi nung si President Duterte nag-warning sa water companies, 'di ba? Sinabi niya na wag niyo talagang increasean yung pera kasi kung hindi I will ask the army to take over. Natakot sila, umatras. And ngayon speakerships and maybe his cohorts are actually doing like a very very subtle assimilation. Kasi look, kung hindi nila i-award kasi daw may Chinese blah blah blah, ibibigay pa rin yan, i-award pa rin yan sa private entity and then oligarch pa rin yung makikinabang at the very end. So yun nga kaya nga yung yung issue dun sa NGCP. Inaano na lang nila yan yung nilalaro na lang nila yung yung Chinese stake doon sa NGCP. Kasi 'di ba mainit yung China na parang ay hindi may China diyan ganyan ganyan. Okay, so kung gusto nga nila na wala nang foreign ownership diyan sa NGCP bilang isang ano naman natural monopoly talaga yung grid business It's a natural monopoly. So ayaw nyo na may foreigner diyan. Ganyan. O di baguhin niyo yung charter, gumawa kayo ng bagong batas, baguhin niyo yung charter. I mean that's the way to go dapat 'Di ba? Yes, That's the way to I go. 100% agree, Ma'am Joy. Kasi imbis na ayuda yung atupagin nila, gagawin nila is that they have to move laws in order to prevent foreign like touch in terms of grid. Kasi dapat sana i-treat nila yan as national security Access to power is now like considered as basic human right kasi advanced na yung technology So people are preventing that kind of like sense of security kasi wala nga silang pakialam sa national security. Their interests are out in the open kasi yun lang yung pinupush nila. Kaya sa mga botante kasi ako hindi pa ako makaboto kasi I'm still processing my dual. Ang advice ko lang talaga is that get to know those people and then wag na kayong maniwala sa promises. Promises are there like nabudol na tayo with BBM's continuity. So wag na kayong maghanap ng mga elements na ganun. Ang hanapin nyo is like maybe a hint of integrity kung nabibili ba ang prinsipyo ng mga kandidatong to. Kung wala silang kalaban, mas mabuti pa sigurong hanapan nyo sila ng problema kasi pwede naman yan silang ireklamo once they take into office So mga ganung although it's band-aid solution but at least we can start by removing dead cells or dead fishes or rotten fruits away from the basket. Ganun na lang. Kasi frustrating na yung mga logic ni Marbil, yung mga logic ng mga representatives and Madam Joy, just a message before I took down. Continue the fight and then know which battles to fight kasi they always play dirty. Yung contempt. Yung nakita ko yung best friend mo na si Namo. Si Ang Benny. kapal na mukha putang ina. Pasalamat kasi siya kasi they're in a closed room. If they're doing Congress in a public or in a public court, putang ina tapunan ko talaga yan ng kamatis. Let's be aggressive in that sense that look, let's express our disdain kasi yung video ni PBBM yung nangangampanya siya like people are just like stoic about it. Hindi a-apply noon. No, you have to verbalize, you have to frown on him, you have to express disdain. Like, hey, drug test naman dyan, mga ganon, catcall him. Doesn't matter, but be more proactive in those like sentiments kasi dyan nila malalaman na they cannot control you. Like you're already fixed on something. So no amount of propaganda, no amount of fake news, no amount of diversional tactics or diversional topics that they put on the table. Hindi na yan uubra kasi people are fixed and certain. So magandang aspect yun sa mga sa Dutertista vote na magpa-drug test lahat. It will really show that we're shifting the battlefield now. Ito yung playing field natin, hindi na yung traditional politics. More power, ma'am, madam, and then I'll just be listening sa background Thank you so much for giving me the opportunity to express my grievances. Welcome and welcome back, Rotten Coffee. Tagal mong hindi. Oo, tagal ko kasi yung schedule ko hindi ko pero hopefully makakapagpuyat ulit ako. And then Sas, more power to you. Hopefully makapag-live ka pa ulit and more and keep on disseminating very insightful information and
it really helps. Like, kahit ma-curious lang ng tao to look into the information, at least they are educating themselves into not being like a dumb, imbecile Filipinos, like what the Congress or other politicians are hoping. Wants us to be. Yes, they want us to keep it that way, and we don't have the fight because, you know, like, ang media nabili na, let's face it. Social media na lang meron tayo, and then other candidates who promote transparency. So yun lang po. Correct. Thank you so Thank much. you, Rotten Coffee. Maraming salamat. Okay po. Ayan. Sa background lang ako, ma'am. Okay, thank you. Okay. Thank you. Hello, Filipina in Norway. Hello. Ayan. Tapos after Karen, ikaw na ha. Ayan. Ako, second time ko. Ang saya. And nandito si Miss Moisture. Ang ating ka-moisture. Actually, ang ganda ng ni LDC eh. Yung, hello mga kasuka. Ayan. Mukhang meron na akong tawag sa inyo. Mga kasuka. Hello mga ka-vinegar. Yes, mga kasuka, ka-adobo. True. Ayan. Yeah. Nakakatawa lang kasi yung balik talaga ng hindi ako fluent sa English kaya medyo hindi ko alam kung paano ko itatawid yung gusto kong sabihin. Yung suka nga na yan nung ni Bongbong lang sinabi niya nag-deliver ng suka. First, minamaliit niya yung ordinaryong trabaho. Kasi yung mga delivery boy, delivery girl, ganyan. And the second pa, minamaliit niya yung suka na lahat ng household ng Pilipinas meron nun. Kasi ang adobo is very popular all over the world. So, alam mo yung insultihin niya, unang-una yung 20 pesos na bigas. Tapos ngayon, yung adobo naman ng suka ang ininsulto nila. Hindi ba nakakadiri? So, sabi ko, ang tatanga talaga nung gumawa talaga ng script niya. As in, ang tanga. Tapos, tontuwa ako nung na-divert yon sa positive. Sunog na sunog talaga sila nung na-divert ng PDP yung suka na yan. So, team suka talaga ako. So, another thing. Inoon natin no? Inoon natin yung suka. Oo, talagang pinatulan. Talagang pinatulan. At saka, lumabas talaga yung kung saan magandang gamit ang suka sa household, panlinis. Ako ginagamit ko yung suka dito sa bahay. Pagka, 'di ba, pag may mga damit na yung amoy kulob. Sa toilet. Oo, pati sa toilet, panlinis. Pantanggal ng amoy ng sigarilyo. Oo, sa room. Maglalagay ka lang ng isang basong suka sa living room para matanggal yung amoy ng sigarilyo. Kahit sa damit yung amoy baktol. Oo, kaya yung mga stinky na medyas, ganyan. Oo, yan. Ayun. So, talagang malaki yung gamit ng suka, and thankful ako. At maraming gamit sinabi yun. Oo, sinabi yun maraming nila. gamit sa suka, tsaka mga wonder uses, yung ang dami niyang sinosolve na problema na, ay, suka lang pala katapat niyan, ganyan. Oo, yung minamaliit yung suka, pero it works yung may marami siya talagang gamit na magaganda sa atin. And hindi lang sa Pilipinas, dito rin sa abroad. Ginagamit din yan. So, yun nga, salamat na rin, blessing in disguise, at kinall out niya yun. Oo. Ng bobong. Ang daming banat, like for example, kayo, ginto, alam mo ba ang peking ginto, madidiscover ng suka? Oo. Diba? Oo. Nalilinis, pag may ginto ka, malalaman mo kung tanso yan o tunay, at saka matatanggal niya yung residue sa mga alahas. Oo. True. Pampalinis, ayan. Help siya pag may pinang aso mixed with baking soda, sabi ni ating Windy City, Chicago. Correct. Actually, yung para hindi mangamoy aso, vinegar. Oo. Ganun. Yung after maligo ng aso, i-sprayan mo siya ng water na nakamix sa vinegar. Hindi siya mag-aamoy dog. Hindi siya mag-aamoy dog. Oo nga. So, sana ngayon, yung bullying ng pinabili ka lang ng suka will stop. Kasi downgrading yon sa mga tao, and bina-downgrade nila, parang minamaliit nila ang suka, which is suka is very very important in every household. Yon. And another thing sa police. Go. Naalala ko nung bago maging presidente si Tatay, may napanood akong documentary ng foreign media, napanood ko sa YouTube. Yung Muntinlupa kinonvert as factory ng shabu. Tapos pinakita rin doon na nagpa-party sila, na ang bawat drug lord doon merong mga picture ni Pinoy, nagpa-party sila, nakaupo sila sa mga table, parang piniflex nila na
Nandun din yung mga picture ni Dilima na piniflex nila na may basbas ni Pinoy. Yung factory na yon sa Muntinlupa ng Shabu. And shock na shock ako noon. Sabi ko, my God, paano nangyari to? Paano na-i-convert ang Muntinlupa as factory ng Shabu that time? Kaya, tapos, nung naging presidente na si Tatay, tinake down nila yung video na yon. Hindi ko na siya makita sa YouTube eh. Tapos, nakatanggap si Maria Ressa ng Nobel Prize dito sa Norway. Alam mo, sukan-suka ako. Sabi ko, puki ng ina. Pati foreign media, hawak nitong mga puki ng inang to. Ganun talaga ang assessment ko. Marami kami mga Pilipino dito sa Norway na galit nang tumanggap si Maria Ressa ng Nobel Prize that time. Tapos, ngayon, kita mo naman kung anong ginawa nila Bongbong sa KOJC. Yung mga civilian, pinasuot nila ng police uniform para magdig doon sa KOJC. Tapos, nagsinungaling siya, sabi niya na wala daw mga armas, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, yung mga pulis naman, pinagsuot na ng civilian para sa rally nila. Anong kababuyan to? Galawang talaga dilawan. Tapos, yung mga ginawa nilang, imbis na itong mga pulis na to, magtrabaho at bantayan ang kalsada, hulihin ang mga kriminal, ikulong ang mga drug pusher, drug addict. Wala, nandun sila sa rally. Nandun sila sa KOJC nung time na yun last year. Walang, so, nakakahiya. Nakatira ako dito sa Norway at mataas ang respeto ng mga tao sa mga pulis. Mataas ang respeto nila sa mga sa correctional services. So, pagka iniisip ko, kaya nga natatakot akong umuwi ng Pilipinas ngayon kasi ayoko nang maranasan muli yung naranasan ko noong 2014. Lalo na ngayon makikita natin, online, nagsusuyop-suyop. Piniflex nila ang Shabu. Ibig sabihin, ganito yung nangyayari noon yung time ni Pinoy. Tapos maraming mga batang nawawala, namamatay. Tapos ang pangit ng airport. Kaya sana talaga magising na yung mga Pilipino. Ang pinagtataka ko lang, yung mga dilawan na galit kay Bongbong noong 2022, tahimik ngayon. Well, yung mga nawawala, meron kasing pinuntahan kaya hindi natin makita kung nasaan. Diba? Ayun. Yung mga galit si Alan Peter nawawala na. Si Alan Peter nawawala na. Kasi nga si Maria Ressa, tingnan mo, hindi siya nagsasalita. Si Maria Ressa, hindi siya nagsasalita against Bongbong. Nakatanggap siya lang Nobel Prize, bukin ng ina niya. Ba't hindi siya nagsasalita ngayon? Asan sila? Tapos si Risa Hontiveros, kung hindi ko pa alam, nako, Democrats yan. May pondo yan ng Democrats. Si Risa Hontiveros, pagtingin mo pa lang kami USAID na. Diba? Pagtingin mo pa lang kami USAID. Merong project si Risa Hontiveros. Yung basta something to do with HIV. Ganon. So parang nung nilaunch yung project niya, yung mga may pinamigay siyang mga stuff, kung saan katuwang daw niya ang USAID. Ganon. Madali lang naman pagka kunwari, Risa Hontiveros, USAID, makita mo agad na meron siyang kinembot sa USAID. Oo, kadiri siya. Kinokopya niya yung mga batas na ipinapasa sa Amerika. Wala siyang originality. Dapat ang mga batas na yung batas na angkop sa Pilipinas na para sa mga Pilipino, hindi para sa kanilang mga tordya-kairot. Tangina, gusto mo turuan mo magsalsal ang anak mo, 4 years old? Bukin na, anong klaseng favor para sa mga pedophiles? So I'm really, really against Risa Hontiveros. She is not for the people, never for the people. Kaya pag umupo yan, nako, I think she is also ng mga drug lords. Ngayon na yung mga drug lords na yun nakaibongbong kasi siyang nakaupo. Pero pag umupo yan si Risa Hontiveros, sa kanya yan, babagsak din lang, balik sa kanya yan. So, yun lang. So, sasabihin ko lang,
ulit, nakalimutan ko sabihin, yan si Bongbong Revilla, Bong Revilla. May tinitindigan yan. Tinutuloy niya ang legacy ng tatay niya, ang anakan ng buong barangay. At ang mga anak niyan ay pinapalamon ng taong bayan. Kaya kayo mga nasa Cavite, sige, boto niyo yan. At nang palamunin niyo at tindigan niya ang lahat ng mga babaeng gusto niya. At saka si Lani Mercado, kongresista ka, okay ng ina mo. Bakit ang tinatayuan mo lang ay yung mga Bongbong Marcos? Asaan kayo? Dilawan ka dati o ano ngayon? Nakikipagsalsalang ka na sa kanila. King ina niyo. Yan. Hindi sila nag-sign sa impeachment ni ni Inday, pero sobrang dikit nila sa BBM administration, no? Oo, very. Kitang-kita mo naman sobrang dikit nila eh. Tsaka last year nakita mo nagbinamigay sila ng akap sa Cavite. Kasama yan si Remulla. Yan si Remulla, bakit hindi nila mailabas yung tungkol sa Bogo, sa Cavite, sa Island Cove? Anong meron dyan? So, yeah. So, yun lang. Ayan. Maraming salamat at paakit niyo ako, ipagpatuloy niyo lang ni SAS ang pakikipaglaban. Huwag niyong hayaan na mapatahimik tayo. Maraming salamat. Alan Dwayne, pwede namang umakyat. Alan Dwayne. Gusto mo umakyat? Okay, sige, bye-bye. Bakit kinikita lang ako? Bakit naman tayo napunta kay Kibuloy? Ayun, sabi kasi ni Tita Filipina in Norway, hindi naman daw for the people talaga si Risa, ganyan. So sabi ni Alan Dwayne, who is for the people? Kibuloy? Philip Salvador? Bakit naman tayo napunta kay Kibuloy at Philip Salvador? Kung for the people si Risa, ano nagawa niya for the people? Gumanda, anong pong ginawa niya na yumaman po ang Pilipinas? Ganun lang. Hindi ko sabihin na ginawa niya. Bilang two-termer na senador. Magkano sinweldo na ni Ontiveros? I'm not even endorsing anyone, no? Ang gusto ko lang tanongin is, kung 12 years ka nang naging senador, magkano nang kinita mo sa taong bayan? Mga 2 billion, mga 1 billion na yan, 1 billion. Kasama na MOOE. Ikaw, Dwayne, kung magpapasweldo ka ng 1 billion sa isang ordinary worker, ano dapat ang kanyang nagawa? Simple. Ganyan, di ba? Ganyan si Elon Musk, di ba? Ganyan ang mga tanong ni Elon Musk. Ano ba to? Parang, di ba ganun niya inaano ang government expenses? Ganun lang tanong. Kung ikaw, magpapasweldo ka ng, sabihin natin, 1 billion, kasama na sweldo at MOOE. Ewan ko kung alam mo ibig sabihin ng MOOE, Dwayne. 1 billion yan. 12 years? Yun nga dapat ang tanungin sa bawat isang tatakbong senador, regardless of whether they are under BBM, under PRRD, or under whoever. Na, ang taong bayan, pasusweldohin ka, 6 years, 500 million yan. Kwentas Clara, ano sa tingin mo ang dapat mong ma-achieve para maging worth 500 million pesos ka, dollars, 500 million pesos? You should be able to say something. Pag sinabi mong nag-file ng batas, really? That's worth 500 million? Yun, parang Elon Musk na tanungan. Diba? Kasi si Elon Musk, ang galing ng mga tanong niya. Kasi nga, alam niya, kasi businessman siya Alam niya kung paano gastos yung pera na merong return of investment. So, anong return of investment mo sa isang senador na 12 years na 1 billion? Dapat, mas malaki sa 1 billion. Alam mo naman, magpasweldo ka ng 1 billion tapos ang return mo, mas mababa sa 1 billion. Di, ano yon? Loss. Net loss ka bakla. Lot de leon ka. Hindi ba? Tama ba ako? You have to ask that to everyone. No? To everyone. Na bakit ka dapat pasweldohin ng 500 million? Yung mga 3 taon na naging senador, 3 terms na naging senador, 2 terms, kwentas klaras nyo. Bakit ka worth it 1 billion? Ano yung na-deliver mo? Na-deliver mo for 1 billion. Tapos tatanungin mo sila, ikaw ba, tingin mo, what you did is worth 1 billion? Sulit ba ang pasweldo sa'yo ng bayan? Am I correct? Di ba? It's as simple as that. Wala na tayo dun sa mga motherhood statements na para sa bayan, ganito, bakla kumita na yan. Ang tanungan, ang usapin dito ay pera. So, anong dapat ang katumbas ng pera? Return of investment. Nagpasweldo ka ng ang isang senador sa isang term yan, 500 million. Kasama dyan ng MOOE. Tanungin mo siya, why are you worth 500 million? Hindi ba mas magandang tanong? Mas magandang tanong yan. Kahit hindi yung tatanungin nyo silang are you for the people? Are you ganyan? Etos. Walang etyosan pag pera ang usapan. Pag ikaw, if you
If you give your money to an ordinary manininda sa palengke, nakikipagtawaran ka pa nga, di ba? Tapos ano matatanungin mo ikaw, Joey, namamalengke ka ba, Joey, or masyado kang sosyal? Namamalengke kami. Ano ka ba? O, halimbawa akong tindera ng isda. Okay, so bili na ng isda. Ano bang isda mo ngayon? Ano ako nga, talampuki. Tampal puki. Tampal puki. Hindi ka namamalengke. Bili na, tampal puki. Wala kasi tampal puki sa Manila, tigilan mo. Ano lang yan, Quezon, Bulacan, ganyan. Tampal puki. Tampal puki lang. Sariwa ba ang tampal puki mo? Sariwa, ano lang, Bex, Kailan ba huli yan? 2,000 pesos per kilo. 2,000 pesos per kilo. Kailan to huli? Baka naman kahapon pa ito. Kanina lang suki, no? Kita mo yung mata namumula pa, parang adik. Namumula yung mata, hindi ibig sabihin kahapon pa yan. Hindi ba? Do you understand? Sa palengke nga bago nyo pakawalan yung pera ninyo, sisiguraduhin nyo munang worth it yung pera ninyo. Tapos dito makikinig lang kayo na, kami paano sa pangan, ganyan, mga Bex, tigilan nyo yan. Ask them, ikaw pasasweldohin namin ng 500 million for one term ng senator. Why do you think you are worth 500 million? Anong deliverables mo dapat sa 500 million? Tapos pag nagbigay ng emirate, wala akong pakialam kung pro or anti ka. Sabihin mo sa akin kung why you are worth 500 million per one term. Simple, di ba? Kayo nga, bibili kayo ng bahay, ang dami-dami yung drama. Hindi kayo nagpapakawala, magkano lang yung bahay, 1 million, magkano lang yan. Ito 500 million. Mga Bex, Hindi ba? Yung ibang senator, 3 terms. Mga bakla, magkano yan? Mahina ng 1.5 billion dyan. Bakit ka worth ng 1.5 billion? Ano yung sena mo? Bakit ka naging billion? Why are you worth that kind of money? So sabi ni 30. So worth ba si Phil Salvador sweldohan ng 500 million? I don't know. I'm not endorsing him. So you ask him. Ask Philip Salvador why you're worth 500 million. You ask them to everyone. You ask it to everyone, even your own senators. Ask them. Ngayon, pag kinenet kayo, nasasabihin nila, kasi mamimigay kami ng ayuda sa mga estudyante. Bakla, that's not worth 500 million. You're going to pay someone 500 million in order for them to give your money. O, dilugi ka. Pinasweldo mo na sila ng 500 million, kukunan ka pa nila ng pera para pamigay sa iba. O, gago ka. Don't you see it? Ako kaya nga ako wala nga akong kamura-mura. Ano bang gusto ninyong mangyari sa Pilipinas? Why are you worth 500 million? Diba? Why are you worth 500 million? As simple as that. So, ask it especially to your own senators. I mean, if you're convinced that this guy is worth 500 million, then vote for them. But do not do it with your own conscience after you do some accounting of the situation. Because money requires a return of investment. As simple as that. Diba? Nakakaloka yun. Kaya kung tatanungin mo sa amin kung si Risa ay worth 1 billion, ilista mo, sabihin mo sa akin na ito mga nagawa ni Risa worth 1 billion. Willing naman ako makinig. Hindi ba? Pero, kaming may mga alam sa business matters, in ROIs, pwedeng sabihin namin na, girl, lugi ka dyan. Sabi ni Sir D. Fairchild, so worth ba si Philip Salvador ng 500 million tapos vote straight PDP? Kagaguhan to the max. Sinong worth? Sir D. Fairchild, sinong worth? Teka lang Hello? Kita mo dito si Windy. Windy, umakyat ka, makipagsumpuan ka sa akin tungkol sa finance. Hindi ba tama ako, Windy, di ba? Windy City, Chicago. Before you part money, you ask them, why is this worth this amount? Ganyan ang ginagawa ngayon ni Elon Musk. Kaya ang dami niyang tinatanggal, pina-fire. Because he doesn't think na yung mga ginagastos na yan ng Amerika is worth the money. No? Parang ka lang nagtatapon ng pera sa this money is by the American from the American taxpayers. So, ganun din yan. Si Risa, hindi ba si Risa namimigay dito ng ayuda? So, pinasweldo mo si Risa ng 500 million for one term as a senator, 2 terms about $1 billion, para mamigay ng ayuda? Does it even make sense to you? Yung ayuda, pera mo rin yon. Pinasweldo mo siya ng 1 billion para mamigay ng ayuda galing din sa pera mo. Does it make sense? May bago tayong bisita. Go. Ayan.